Muling nakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo kontra Golden State Warriors sa score na 105-99. At ang pinakamalaking takeaway sa game na to, nagawa nilang manalo kahit wala si Luka Doncic. Walang superstar carry job, walang 40-point explosion, pero solid na team basketball ang ipinakita ng Lakers. At isa sa pinakatahimik pero pinakaimportanteng dahilan ng panalong ito ay ang impact ni Luke Kennard sa opensa. Unahin natin ang epekto ni Luke Kennard. Kahit 10 points lang ang naiambag niya, hindi doon nasusukat ang tunay na value niya sa game na ito. Dahil sa pagiging legit shooter ni Kennard, napipilitan ang depensa ng Warriors na i-respect ang spacing. Hindi na pwedeng basta mag-collapse sa loob at hindi na rin madaling mag-double kay LeBron o Austin Reeves. Resulta nito, mas gumalaw ang bola at mas naging malinis ang mga tira ng Lakers. Makikita rin ito sa stats. 6 na Lakers ang nagtala ng double digits. Si LeBron James ay nagtapos na may 20 points, 10 assists at 7 rebounds. Hindi man efficient ang shooting niya, malinaw na mas focused siya sa pag-organize ng opensa. Si Rui Hachimura ay sobrang efficient, 18 points sa 7 of 10 shooting, tahimik pero consistent. Si Austin Reeves naman ay may 16 points, 8 assists at 5 rebounds, patunay na kaya niyang maging secondary playmaker kapag wala si Luka. Dagdag pa rito ang kontribusyon ni na Marcus Smart at Jared Vanderbilt. Si Smart ay may 15 points at 4 assists, habang si Vando ay may 13 points, 8 rebounds at solid na depensa. Ito yung klase ng laro na hindi flashy pero panalo sa execution. Walang isang player na nagmonopolize ng bola at lahat may papel sa sistema. Sa depensa, makikita rin ang epekto ng spacing sa kabilang dulo. Dahil mas balanse ang opensa ng Lakers, mas nakapwesto sila pabalik sa transition defense. Mas kontrolado ang tempo, mas kaunti ang forced shots, at mas nahirapan ang Warriors na makahanap ng rhythm sa crunch time. Ang panalong ito ay malinaw na indikasyon na kapag tama ang spacing at may shooters tulad ni Kennard, mas gumagana ang sistema ng Lakers. Hindi ito tungkol sa isang bituin, kundi sa tamang kombinasyon ng roles at decision-making. Sa kabuuan, ito ay isang malaking panalo para sa Lakers, hindi lang sa standings kundi sa confidence ng team. Pinatunayan nila na kaya nilang manalo kahit wala ang kanilang main superstar, basta maayos ang spacing, ball movement at depensa. Ngayon ang tanong, kung ganito ang itsura ng Lakers kapag kumpleto at may ganitong klaseng shooter sa paligid, hanggang saan kaya ang kaya nilang marating ngayon season? Kayo, ano sa tingin nyo? Mas importante ba sa Lakers ang shooting at spacing kaysa sa star power? I-comment nyo ang opinion nyo at pag-usapan natin. Goes down. That's fitting. Way to introduce yourself to your new fan base.